Blessed are you, Father, Lord of heaven and earth. You have revealed to little ones the mysteries of the kingdom. Alleluia, 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 alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Do not think I tell you unless your righteousness surpasses that of the scribes and the Pharisees, you will not enter the kingdom of heaven. You have heard it said to your ancestors, 'You shall not kill. Whoever kills will be liable to judgment.' But I say to you, whoever is angry with his brother will now be liable to judgment. You have heard that it was said, 'You shall not commit adultery.' But I say to you, everyone who looks at a woman with lust has already committed adultery with her in his heart. Again, you have heard it was said to your ancestors, 'Do not take a false oath, but make good to the Lord all that you vow.' But I say to you, do not swear at all. Let your yes mean yes, and your no mean no. Anything more than that is from the evil one." The good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pwede ba kayong umusog ng konti dito? We could give people to sit. Dito. There are po 5 chairs here in front. Those who wish to have a seat. Thank you. Lima lang po. Okay. When we look at the two readings, the one from the Old Testament and the one of the Gospel, which is belonging to the New Testament, we realize that what makes it new is that it kind of interprets what is old. It sees the old from a particular perspective, from a different angle. Now, maybe it would be nice to give ourselves a bit of a context. Up to today, for the Jews, for the Israelites, the greatest that have come to their history is Moses. They call him the prophet. And he went up the mountain in the Mount Sinai, and he received from God the 10 Commandments, 2 tablets of stone, one from 1, 2, 3, regarding love of God, and then the next from 4 to 10, regarding the love of neighbor. This event of Mount Sinai, receiving the commandments from God of Israel, meant that God was really
after the good is for the benefit of His people. In fact, the first reading says, if you choose to keep my commandments, they will save you. It will keep you safe. Mapupunta ka sa tamang lugar. Hindi ka maaalangan. That's very important. To be safe. And then he says, if you trust in God, you will live. Ayun. Kaya ka pa ilalagay, hindi sa alangan, kasi darating ka sa buhay. You shall live. Bakit daw gustong gawin to ng Diyos na ipaalam sa atin ang mga bagay-bagay para tayo yung maging safe so that we can live forever? Bakit siya na ang nagsabi? Kasi sabi, immense is the wisdom of God. Ang laki daw ng kaalaman at saklaw ng Diyos. Bakit? Una, siya may gawa ng langit at lupa. So alam niya, sabi nga dito, the eyes of the Lord are on those who fear Him because He understands every person's deed. Siya may gawa sa inyo at sa akin, and therefore, alam niya, saklaw niya ano kahihinatnan kung mali sa tama. Kung mapapapiligro ka. Tama po yan? So, binigyan niya tayo ng utos for that matter. Kasi madalas, pag sabi, inutusan kita, ang feeling mo, utusan ka. Hindi Hindi naman yung, kunin mo nga yung tubig, utusan ka nun. Kasi para sa kanya yung tubig Hindi naman para sa inutusan mo Pero pag sinabi mo sa inutusan mo, gawin mo ito kasi makabubuti sa'yo. Kamukha ng, ayon, sa gospel na, huwag kang papatay. Mapipiligro ka talaga. Baka yung paggawa mo ng patayin isang tao, baka may lumaban sa'yo. Baka may gumanti. At baka gantihan ang pamilya mo. I was in that culture in Papua New Guinea. Saktan mo isa, kalaban mo ang tribe. Ang tawag sa kanilang tribe, Wantok. W-A-N-T-O-K. The spelling, Wantok. One, isang salita. Pare-parehong salita. Alam mo, mapatay mo isa sa kanila, ubusan niya ng lahi, ubusin yung lahi mo. So talagang tama yun. Huwag kang papatay. Baka balikan ka at katakot-takot ang mangyari sa pamilya mo. Ito pa, do not commit adultery. Di ba? So huwag kang, huwag kang magsasakdal ng buhay ng isang babae. Kasi, minsan in committing adultery, kamukha nangyari kay David, di ba? Nagkaanak siya. Hindi naman niya iniisip magkakaroon ng anak. Siyempre, nagkaroon sila ng adulterous relationship. Nagkaanak siya. Alam niyo ba, pwedeng lifelong yan? Yung sitwasyon na yan, naanakan mong isang tao. Matagal na pagbabayad yan. Di ba? Tapos yung isa, don't bear false witness. Do not, wag kang magsisinungaling. Kasi pag nagsinungaling ka, nako, pwede kang balikan. Sabi nga yung mga nagsisinungaling, palaging tumitingin sa likod. Kasi baka titingnan kung yung kanilang sinabi totoo. Sabi mo sa asawa mo, punta lang ako sa palengke. Sinungaling kasi punta ka sa Madyungan.
O, di ba? Nakita ka ng anak mo sa madyungan. Sabi, ma, si tatay pala nasa madyungan. O, patay ka. Di ba? Hindi ka na tuloy paniniwalaan na asawa mo. So, si Jesus, umakyat din ng bundok. Ang tawag, Mount of Beatitudes. 2 linggo natin pinag-uusapan ang kanyang silaytadon. Itong pangatlong linggo is about, sabi niya, let me tell you. Kay Moses, binigyan siya ng Diyos ng utos. Si Jesus, umakyat din ng bundok, pero siya ang nagsalita. At yung iniutos na ng kanyang ama, sinabi niya, ganito ang ibig sabihin yan. Ito ang nasa punot dulo niyan. Alam mo, kung para hindi ka mapeligro at sabi ng Diyos Ama, huwag kang papatay, huwag ka na lang magalit. Huwag ka nang magalit. O, di ba? Sa road rage, yung tao nagtutok ng barel dahil sa galit. Hindi man niya pinatay, pero nakuha ng cam, naging viral, o nawala siya lisensya. Di ba? Bakit? Bakit ka pa magagalit, ayaw mo naman pumatay? Pero pag ikaw ay masyadong galit, pwede kang pumatay. Sabi niya, if you look with lust, with other persons that you see, then definitely you will commit adultery. Ano yun pita ng laman yun So meron yung tinatawag na implementing guidelines. Ito utos, dito pa lang, huwag mo nang gawin. Bakit? Makabubuti sa'yo. It will keep you safe. It will give you life. So, instead of bearing false witness, sabihin mo lang kung yes, yes. Kung no, di no. Di ka na babaling sa likod. Kung meron pang nakatingin, kung nagkakamali ka o gumawa ka ng kasinungalingan. So, you can go ahead with your life kasi you have said what is true. You're at peace. Brothers and sisters, hindi tayo inutusan ng Diyos para maging utusan sa kanyang kapakanan. Yun ang masama. Pag utos ka ng utos iyong anak, pero para sa iyo, mali yun. Gagalit anak mo Pero pag inutusan mo iyong anak ng ikabubuti niya, alam nyo, pag may anak na sila, yung mga anak nyo, ano sasabihin? Mother knows best. Di ba? Ang tawag doon, ladies' choice ba yan? Mother knows best. Tama pa lang nanay ko. Ay, ang galing ng tatay ko. Bakit? Kasi ang ating mga magulang, hindi lang sila matanda. Kayo ang mga matatanda kayo Huwag lang sana kayo matanda. Huwag lang sana ako matanda. Dapat meron akong natatandaan. Ibig sabihin, pwede tayo magkamali Pero kung natatandaan mo yung pagkakamali mo at babaguhin mo, ngayon, meron ka pwedeng utusin sa iyong anak, anak, nagkamali ako dyan. Huwag mo nang ulitin. Alam ko na kahihinatnan yan. Huwag mo nang ulitin yan. Ako na nagsasabi sa iyo. Kasi napagdaanan ko na yan. Ganon ang Diyos. Kita niya na sa taas pa lang. Saklaw na niya ang buhay ng bawat isa sa atin. Ang sabi dito, blessed are they who trust in the Lord. Blessed. Hindi sila pagpapalain Blessed na Pinagpala na. Mapalad na. Sa buhay pa lang ito, matiwasay na, matahimik, mapayapa, ang kanilang pamumuhay sa buhay na ito pa lang. Huwag na natin pag-isipan yung buhay sa kabila. Dito pa lang gusto ng Diyos. Hindi na tayo masangkot. Kaya bakit siya nagbigay ng utos? Sabihin ko sa inyo, mahal ka niya. Dahil mahal ka niya.
So sana, kung tayo naman ay mga nakakatanda sa inyong mga anak naman, utusan nyo kasi mahal nyo. Minsan ang tawag natin pagsabihan mo. Hindi para inag, pagsabihan mo, paalalahanan mo, at sabihin mo talaga na merong galing sa puso mo. Ang sarap mag-Valentine's, pero ang tunay na pagmamahal ay isang kusa na nakabubuti sa kapwa, hindi pansarili. Kaya nga nung tinanong ako, ano bang totoong ibig sabihin ng love sa Valentine's? Sabi ko, logic lang sa akin. Di ba? Ano bang ang love, di ba? Pag-ibig, pagmamahal. Teka muna. Di ba ang Diyos ay pag-ibig? Di ba may kantang ganyan? Tama ba, Fidel? Diyos ay pag-ibig. Di ba? So, ilan ang Diyos, Fidel? Marami ba ang Diyos o isa lang? Isa lang. So, kung ang Diyos ay pag-ibig, ilan ang pag-ibig? Isa lang. So, wag ka nang kumanta pa na sana 2 ang puso ko. Ha? Isa lang Isa lang ang uri ng pagmamahal. Yung pagmamahal ng Diyos yan. So, napakasimple. Sabi niya, pagmamahal ko sa inyo, yung ikabubuti nyo. Yun ang totoong pagmamahal. Hindi yung para sa aking kasarapan. So, dahil doon, pinapaalahanan tayo sa linggong ito na una sa lahat, sundin ang utos mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa ng para sa langit. Nang sa gayon, it may lead me to life. Kaya sabi ni San Pablo, brothers and sisters, we speak of wisdom, a wisdom that is not of this age, nor of the rulers of this age who are passing away. We speak rather of God's wisdom. Many times ang utos niya, mysterious, hidden. Hindi mo alam kaagad. Bakit ko dapat ito gawin? Because what eye has not seen, what ear has not heard, what He has not entered the human heart, God has prepared for those who trust in Him. Surprise! Pag sumunod tayo sa tunay na kalooban ng Diyos, na diniscern natin ang tama according to the book of Sirach, no? At we chose, because we choose life, then be open. God surprising you has something best prepared for you. I believe in God.